Sa isang bagong episode ng channel ni Kuya Rab, tumanggap siya ng mensahe mula sa isang concerned na kapitbahay tungkol sa tatlong magkakapatid, Bea, Chris, at Melissa. Sila raw ay dating masayahin, mababait, at malapit sa isa't isa, pero nitong mga huling buwan, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanilang ugali, lalo na tila sila'y nasasangkot sa mga gulo at di pagkakaunawaan sa komunidad. Bilang tagapagdala ng tunay na kwento ng buhay, nagpasya si Kuya Rab na puntahan sila. Bitbit ang kamera at ilang tauhan, dahan-dahan siyang lumapit sa tahanan ng magkakapatid, umaasang matutulungan sila at maibalik ang pagkakaisa sa kanilang pamilya. Pagdating niya sa lugar, agad siyang sinalubong ng ilang kapitbahay. Kuya Rab, kung nakita mo lang noon sina Bea, Chris, at Melissa, ang babait. Pero ngayon, parang nag-iba na, kwento ng isang tindera. Palagi silang nag-aaway, minsan nga umabot pa sa pisikalan, dagdag ng isa. Dahan daw ang lumapit si Kuya Rab sa bahay ng magkakapatid. Nakabukas ang gate, at sa di kalayuan, narinig niya ang malalakas na sigawan. Wala kang silbi, Melissa. Sigaw ni Chris. Ikaw. Akala mo kung sinong magaling, puro ka reklamo. Balik ni Bea. Pumasok si Kuya Rab, dala ang respeto pero punong-puno ng kaba. Hindi ito ang inaasahan niyang senaryo. Ang akala niya, ito ay magiging isa na namang kwento ng pagtutulungan at pagmamahala ng pamilya. Ngunit ang nadatnan niya ay kabaligtaran. Nang mapansin ng magkakapatid si Kuya Rab, natigilan sila. Lahat ay napayuko, tila nahihiya sa kanilang mga ikinikilos. Anong nangyayari sa inyo? Mahinahong tanong ni Kuya Rab. Tahimik. Maya-maya, napaiyak si Melissa. Kuya Rab, simula po nung nawala si Papa at si Mama ay nagkasira-sira na kami. Si Ate Bea po ang pinakamatanda pero parang wala na siyang pake. Si Chris naman, palaging galit. Ako po, sinusubukan kong buuin kami, pero nauubos na rin po ako. Humugat ng malalim na buntong hininga si Kuya Rab. Alam nyo, ang akala ko pagdating ko rito, isa itong kwento ng pagtutulungan, pero ang sakit palang makita ang mga kapatid na parang hindi na magkakampi. Tumahimik si Bea. Kuya Rab, sorry po. Hindi kami palaging ganito. Pero ang hirap po kasi. Nagkakanya-kanya kami. Naiinggit. Nagsisihan. Sa puntong ito, inihinto muna ni Kuya Rab ang pagre-record ng video. Hindi niya maatim na gawing content ang ganitong sitwasyon ng walang sapat na tulong o respeto sa nararamdaman ng magkakapatid. Hindi lahat ng kwento ay kailangang ipakita sa harap ng kamera, aniya. Pero lahat ng kwento ay dapat pakinggan. Kinausap ni Kuya Rab ang magkakapatid, isa-isa. Doon niya napagtanto ang ugat ng problema, trauma, pagod, kawalan ng komunikasyon, at takot. Iba't iba sila ng paraan ng pagharap sa lungkot, pero sa halip na maghawakan, ay nagtulakan sila palayo sa isa't isa. Sa dulo ng araw, hindi niya itinuloy ang buong feature para sa kanyang channel. Sa halip, nagpadala siya ng counseling support at inirekomenda silang i-refer sa isang organisasyong tumutulong sa mga kabataang ulila at nawalan ng gabay. Ilang linggo ang lumipas, nagbigay si Kuya Rab ng update sa kanyang mga taga-subaybay. Mga kaibigan, hindi lahat ng kwento ay may happy ending agad. Minsan, may mga pagkakataon na kailangan muna ng katahimikan bago ang pagpapatawad, bago ang pagbabago. Pero umaasa ako na balang araw, sina Bea, Chris, at Melissa ay muling magiging mga haligi ng isa't isa. Hindi lahat ng tampok sa kamera ay dapat maging palabas. Minsan, mas mahalagang makinig kaysa mag-feature. At sa mga nasasaktan, laging may paraan para magsimula muli kahit sa gitna ng pagkadismaya.